ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo. Radyo Pilipinas. 585 AM. Oras sa Radyo Pilipinas, las 9:02 sa aga. Aklan. Antique, Capiz. Guimaras, Iloilo. Negros Occidental, Lain-lain nga probinsya, lain-lain nga istorya, kasaysayan. kag kultura. Ululupod nato nina ang nahibalon diri sa Rehiyon karon sa Radyo Pilipinas. Nakata, lagawon kag kilalahon ang mga bugal sang Kabisayan na katungdan. Rehiyon karon sa Radyo Pilipinas. Mayong aga Pilipinas, mayong aga Western Visayas, mayong aga syudad kag probinsya sang Iloilo. Adlaw naman kita sang Domingo, August 3, 2025. Mayong aga man sa aton nga mga kauturan di man nga bahin sang Pilipinas o kung saan kalibutan. Good morning, good afternoon o maayong gabi sa inyo. Duha ka oras naman kita mga ben mag-a-updanay sa aton nga pagpangalagad sa bunga Sunday. Kag kami ang inyong mga alagad. Ako si Marian Grace Aranyata. Kag Hope Tarichante. Kag ini ang Rehiyon karon sa Radyo Pilipinas. What a beautiful Sunday morning sa aton nga tanan, partner, no? Unlike last week, nga kung sa diino, nakabatsyag pa kita, no? Sa pag-ulan-ulan, subong nga Domingo, mga abyan, nagangirit si Haring Adlaw. Yes, nagatagi-ti na ang init. Actually, partner, subong nga, sinimana nor sini nga mga inadlaw nakabatsyag kita sang nagatagi-ti nga init. Yes. Following sang sunod-sunod man nga bagyo no sa Philippine Area of Responsibility. In fact, every time nga magpatak sang alas 10 hasta sa alauna sa hapon no masakit ang init diri sa aton sa syudad sang Iloilo. Gani sa aton nga mga kauturan, partner, no? Magdalagid sang payo. Yes, halin kita mga abyan sa Bagyo Crising, Dante, Emong, no? Kag miara pa kita last time, partner, no? Nga isama no nga bantayan naton or miara kita no nga diri sa Western Visayas naka-experience kita sang habagat although nga not directly no affected sa sininga mga bagyo kita sa Western Visayas mga abyan. May pila ka mga lugar, mga probinsya naton ang ginbaha gid no kag miara kita no more than 100,000 partner no nga mga affected naton no nga mga individuals no diri sa Western Visayas. Gani no, we are hoping, we are praying no nga sa pagsulod no sang sining tig-ululan, partner, no kabay pa no hindi na naton liwat ini ma-experiensyahan no kay tibalaan naton ang kabudlay, especially no kung ginapa-evacuate ang aton mga pamilya nagatinir sa mga evacuation center naton. Although nga aton nga gobyerno sige no ang paghatag sang assistance, pero inaba na, partner, ang thought no nga pila ka semana o kung binulan nga nagapabiling ka mo no sa evacuation center naton huol gid no kiti mabudlay, especially no ang inyo dira nga pagsirinayo ang inyong pagpangaboy, especially kung may mga bata pa kamo. Yes, kag kung may development partners sa lakat sa panahon diri sa Western Visayas, may development man no sa alert level status sa Bulkang Kanlaon sa Negros Island region, no? So ang Bulkang Kanlaon mga kabyanan from alert level 3 ginpapanaog naman sa alert level 2, no? So sa aton nga mga kauturan dira, no, especially ang mga naapektuhan, partners ang 6 kilometer extended danger zone because of the alert level 3 status no sa Bulkang Kanlaon. At least may nabalaan kita nga development no sa bulkan kag dumapahagan-hagan ang aton nga kakulba. Oo, napahamtang ang aton nga mga buot no bangod nga nagnubo ang alert
alert level status ng Bulkang Kanlaon. Iyo, so amo nang gina-pray naton partner gino nga amat-amat na makabalik ang aton man nga mga kauturan o sa ila nga panimalay halin pa sang last year partner no June and then ginsundan sang December. So, and then subong nga tuig partner no, so kabay pa no, let us hope and pray gid no sa safety sang aton nga mga kauturan while we are blessed partner no nga ti wala kita yaga experience sa mga kaangay sini no ang maubra naton mga abyan no is to pray for them or if we have enough resources no mag-extend kita sa bulig no sa mga kauturan naton nga ti nagapabilin pa sa gihapon sa evacuation center para nga ti mahatagan man nato no sang kalipay gamay nga kalipay no ang aton nga mga internally displaced persons. Kumbaga do early Christmas gift man ini partner sa ila kay ti madamo gid yan no nga mga pumuluyo ang naapektuhan sang paglubok sang Bulkang Kanlaon and to know nga nagnubo ang alert level status sang Bulkang Kanlaon do early Christmas gift no sa ila kung may temprano pa nga pamasko ang Ginoo sa ila no. Nevertheless mga kabyan na nagapabilin ining mataas no, so hindi man kita sa gihapon makapakampante no nga pag nubo sa alert level status ang bulkan pwede na kita makapalapit sa summit crater sa Bulkang Kanlaon. Gina-discourage sa gihapon ina mga kabyanan and in fact ang Kanlaon sa gihapon ang may pinakamataas nga alert level status sa tanan nga mga bulkan diri sa aton sa pungsod Pilipinas. So sa gihapon no may caution sa gihapon partner sa mga kauturan naton dira sa Negros Island region, but we're happy no nga amat-amat hopefully mag alert level 0 ang Bulkang Kanlaon to prevent hazard. Yes, who knows partner pasi maka Christmas na ini sila no sa ilaman nga panimalay o kun maka New Year no, so kabay pa nga ti maghaganagan na no ang ining status man o ining aktibidad sa Bulkan Kanlaon. Pagpangalagad and live diri no sa aton nga studio subong nga adlaw sang Domingo. Yes. Actually subong Agosto mga kabyanan ang Girl Scout of the Philippines Iloilo Council no may ara sang serye sang aktibidad for the month of August 2025. So ibaloon nato ano ba lang mga nakalinya nga mga aktibidad sang Girl Scout of the Philippines Iloilo para sa bulan sang Agosto. May mga ginpreparar sila partner no nga mga aktibidad para sa sini nga bulan sang Agosto, mga masako ang aton nga Girl Scout of the Philippines Iloilo Council. So sa sini or later mga kabyanan makaupod naton no ang Young Adult Representative sang Girl Scout of the Philippines Iloilo Council si Ma'am Ira Kirstien Dabukol. Ato ni baloon ano nga abala no nga may mga serye sa aktibidad sila anong mga purpose ang each activities nga ginpreparar nila for the month of August. No, sa mga interested partner nga mag-join man no sa Girl Scout of the Philippines no paano kita maka-join no hibaloon man na to na later on mga abyan kaupo daw ato nga dinapit nga bisita. And still mga abyan no si Ma'am Ira makaupod nato nung aton nga co-host no kada first Sunday of the month kaupo naton mga abyan ang Transcend o sa diino aton di ginakampanya no ang pag-untat mga abyan no sa pagpanigarilyo kag syempre sa pag-vape. So later on mga abyan apart from Ma'am Ira makaupod man naton ang Executive Director sa Positive Youth Development Network o kung PYDN. Ang aton mga abyan no nga yes, amo si Ma'am Jenny Ann Magwad. Tagang aton no nga pag-istoryahan subong nga Domingo ang tobaccoofnow.ph. Baloon naton bala mga abyan ano bala ining PYDN? Ano ang connection no sa PYDN sa sini nga kampanya naton or sa aton nga tobacco control movement? Kag ano bala ining tobaccoofnow.ph? Ano bala ining kampanya? Ano ining nag-umpisa?
And at the same time, mga abyan, no, hibaloon tama na later on, no, or basi, pwede natin partner pabati no ining jingle sang ato no nga tobacco off.ph. So makaupo natin mga abyan si Ma'am Jeannie Ann Magwad live sa aton nga Zoom, samtang si Ma'am Ira Kirstin naman makaupo natin live diri sa studio. May mga pamangkot ka mo mga kaabyanan no sa aton nga bisita later no, especially sa anti-smoking naton and also sa Girl Scout of the Philippines. Pwede nyo i-comment no sa aton nga comment section para nga mapamangkot man nato no partner sa aton nga mga dinapit kag sila makasabat man sang inyo nga mga pamangkot. Yun. Ari mga abyan, this time before natin na makaupo ng aton nga mga bisita sa bunga aga, hibaloon natin mga abyan ang listahan sa mga DOH nga mga ospital sa bilog na Pilipinas kung sa diin no, bayad na ang bill. Ini ang mga abyan kasunod sa direktiba man sang aton nga presidente, President Ferdinand R. Marcos Jr. kung sa diin no, make sure gid sang iya administrasyon nga ang kada Filipino may libre nga serbisyo kag syempre sang bulong sa mga DOH hospital naton. Subuot silingon wala bayaran, wala sang dapat ikabalakan no. Kag ang mga serbisyong abot kaya no ihatag gid sa mga pumuluyo. Unahon naton mga abyan no sa Luzon ang mga DOH hospital kung sa diin no ang bayad na ang bill mo no lakip din sa National Capital Region ang aton DOH Amang Rodriguez Medical Center sa Marikina City, East Avenue Medical Center sa Quezon City, Dr. Jose Fabilla Memorial Hospital Manila City, Jose R. Reyes Memorial Medical Center, National Center for Mental Health, lakip man no ang National Children's Hospital sa Quezon City, Philippine Orthopedic Center sa Quezon City, Quirino Memorial Medical Center sa Quezon City, lakip man no ang aton nga Research Institute for Tropical Medicine sa Muntinlupa City, ang Rizal Medical City sa Pasig, San Lazaro Hospital sa Manila City, Tondo Medical Center sa Manila City, Dr. Jose N. Rodriguez Memorial Hospital and Sanitarium sa Caloocan City, Las Piñas General Hospital and Satellite Trauma Center sa Las Piñas City, San Lorenzo Ruiz General Hospital sa Malabon City, Valenzuela Medical Center sa Valenzuela City, ang Philippine Heart Center sa Quezon City, lakip man diri mga abyan no ang Lung Center of the Philippines sa Quezon City, National Kidney and Transplant Institute sa Quezon City, kag ang Philippine Children's Medical Center sa Quezon City. Yes, and also mga kaabyanan sa bahay naman niya sa Ilocos Region, sa Region 1, bayad na ang bill mo sa Conrado Estrella Regional Medical and Trauma Center sa Pangasinan, sa Ilocos Sur Medical Center sa Candon, Ilocos Sur, Ilocos Training and Regional Medical Center sa San Fernando, La Union, Mariano Marcos Memorial Hospital and Medical Center sa Batac, Ilocos Norte, and also sa Region 1 Medical Center sa Dagupan, Pangasinan. Bayad na ang bill mo also sa Cordillera Administrative Region nga ginalakipan sang Baguio General Hospital and Medical Center, sa Baguio City, Benguet, Corner District Hospital sa Apayao, Far North Luzon General Hospital and Training Center sa Apayao, and also ang Luis Hora Memorial Regional Hospital sa Bauco Mountain Province. Sa Cagayan Valley naman sa Region 2, nadalaman no ang Batanes General Hospital sa Batanes, Cagayan Valley Medical Center sa Tugigaraw, Cagayan, Northwestern Cagayan General Hospital sa Cagayan, Region 2 Trauma and Medical Center sa Bayumbong, Nueva Vizcaya, and ang Northern Isabela Medical Center sa Santiago, Isabela. Yun, still mga abyan sa Luzon, this time sa Central Luzon, Region 3, lakip mga abyan sa bayad na ang bill mo sa Bataan General Hospital and Medical Center sa Bataan, Dr. Paulino J. Garcia Memorial Research
and Medical Center sa Nueva Ecija, Johnny Villanueva General Hospital sa Bukawi, Bulacan, Jose B. Lingad Memorial General Hospital sa San Fernando, Pampanga, Mariveles Mental Wellness and General Hospital sa Mariveles, Bataan, kag sa Talavera General Hospital sa Talavera, Nueva Ecija. This time, mga abyan sa Calabar Zone, Region 4A, sa Batangas Medical Center sa Batangas City, Maria Eliasar, Maria L. Eliasar General Hospital sa Kawayan, Quezon, kag ang Southern Tagalog Regional Hospital sa Bacoor, Cavite. Samtang sa Mimaropa, sa Region 4B, ang Culyon Sanitarium General Hospital sa Palawan, Hospital ng Panawa sa Puerto Princesa, Palawan. Samtang sa Bicol Region naman, Region 5, Bicol Medical Center sa Naga City, Camarines Sur, Bicol Region General Hospital and Geriatric Medical Center sa Cabusao, Camarines Sur, kag ang Bicol Regional Hospital and Medical Center sa Legazpi City, Albay. Sa aton nga mga kauturan sa Kabisayan, no, sa Western Visayas, may ara man kita sa mga DOH hospital kung sa diin bayad na ang bill mo sa Don Jose Monfort Medical Center sa Barotac, Nuevo, Iloilo, Western Visayas Medical Center sa Iloilo City, kag ang Western Visayas Sanitarium and General Hospital sa Santa Barbara, Iloilo. Sa Negros Island Region, ang Corazon, Locsin, Montelibano Memorial Regional Hospital sa Bacolod, Negros Occidental. Sa Central Visayas, Region 7, ang Don Emilio del Valle Memorial Hospital sa Bohol, Eversley Child Sanitarium and General Hospital sa Mandawi City, Cebu, Governor Celestino Galiares Memorial Medical Center sa Tagbilaran City, Bohol, ang St. Anthony Mother and Child Hospital sa Cebu City, Cebu South Medical Center sa Talisay, Cebu, kag ang Vicente Soto Memorial Medical Center sa Cebu City. Samtang sa mga kauturan natin sa Eastern Visayas, sa Region 8, ini ang mga masunod, no? Ang Eastern Visayas Medical Center sa Tacloban City, Leyte, ang Governor Benjamin Romualdez General Hospital and Schistosemiasis Center sa Palo, Leyte. No, pag-abot naman mga abyan, no, sa aton sa mga kauturan natin sa Mindanao, una-una natin mga abyan sa Zamboanga Peninsula sa Region 9. Lagi mga abyan sa bayad na ang bill mo sa Basilan Medical Center sa Isabela City, Basilan Dr. Jose Rizal Memorial Hospital sa Dapitan City, Zamboanga del Norte. Ang lakip man, no, ang Labuan General Hospital sa Zamboanga del Sur, Margo sa Tubig Regional Hospital sa Zamboanga del Sur, Zamboanga Regional Medical Center sa Zamboanga City, Sulu Sanitarium and General Hospital sa Hulu-Sulu, Zamboanga City Medical Center sa Zamboanga del Sur. Pag-abot naman mga abdiyan, no, sa Northern Mindanao Region 10, bayad na ang bill mo sa Amay Pakpak Medical Center sa Marawi City, Lanao del Sur, Camiguin General Hospital sa Camiguin, Mayor Hilarion A. Ramiro Senior Medical Center sa Osamis City, Misamis Occidental, lagi man sa Northeastern Misamis General Hospital sa Villanueva, Misamis Oriental, sa Northern Mindanao Medical Center sa Cagayan de Oro City, Misamis Oriental, kag sa First Misamis Oriental General Hospital sa Medina, Misamis Oriental. Sa gihapon mga kaabyanan sa Mindanao, sa Davao Region naman, Region 11, ini ang Davao Occidental General Hospital sa Davao Occidental, Davao Regional Medical Center sa Tagum City, Davao del Norte, kag ang Southern Philippines Medical Center sa Davao City, Davao del Sur. Sa Soxargen, Region 12, ang Cotabato Regional and Medical Center sa Cotabato City, Maguindanao, Cotabato Sanitarium and General Hospital sa Sultan Kudarat, Maguindanao, and ang Soxargen General Hospital sa Surala, South Cotabato. Sa Caraga, ukon ang Region 13, ang Adela Sera T. Memorial Medical Center sa Tandag, Surigao del Sur, Caraga Regional Hospital sa Surigao City, Surigao del Norte, and ang Siargao Island Medical Center sa Dapa, Surigao del Norte. Yun, yara na mga beno ang listahan sa mga
hospital nato no kung sa diin na bayad na ang bill mo no dako gid partner nga bulig nyo especially no sa aton nga mga kauturan partner no nga ti wala sang kwarta no para magbayad sa hospital bill especially kung dako no ang ilang medical expenses. So instead no sa pagbayad no sa aton nga hospital no pwede na lang nila gamiton partner no sa adlaw-adlaw pagid nila nga panginahanglan no sa ilang nga pagkaon kag sa ibang pagid nila nga mga expenses. Yes, ang matipid nila, pwede gid nila ibakal sang iban pa nga mga kinanglanon kay siling gani no partner, walang babayaran, walang alalahanin, serbisyong abot kamay. Kung madumduman sa ato yung mga kauturan or nagatingala sila nga may amo sini. Yes. So kung madumduman yung mga kaabyanan sa State of the Nation address ni President Ferdinand R. Marcos Jr. gin-emphasize gid no sang presidente ang ining iyang handom para sa mga kauturan naton mga labi na gid ang mga nagakinahanglan no nga mga kauturan naton para sa mga DOH hospitals naton diri sa pungsod Pilipinas. Yun. Ini mga abya no sa pinaagi no sa duga nga 50% nga pondo sa maintenance and other operating expenses akon MOOE mandugid mismo no sang aton nga presidente no nga mas handa na ang mga DOH hospital no nga magpatuman sang no balance billing policy no isa ka konkreto nga tikang ini no padulong sa mas dekalidad nga serbisyo medikal para sa tanan. Kagyari pagid partner no idugangan naton partner ang pila pagid sa mga good news man nga gin-mention no sang aton nga presidente. We hope no nga nakapamati kamo mga abyan sa zona sang aton nga presidente no kay madamo kita sa mga good news no kag gipahayag ang aton nga presidente. Ini mga abyan no sa idalom naman partner no pagpataw nato sa idalom mga abyan sa expanded nga PhilHealth coverage sa heart diseases and chemotherapy. Sa aton nga ischemic heart disease no, ang bag-o mga abyan cover no or ang bag-o nga bayaran niya nasa 523,853 sa heart valve repair o replacement yara na sa 825,000 samtang no ang open heart surgeries naton halin ini mga abyan sa 550,000 pesos sa bag-o nato nang 960,000 pesos na. Yes, and also sa cancer all types, breast cancer, 100,000 pesos ang old no o kung sang una sa karon 100,000 sa old and sa karon 1,400,000 ang prostate cancer yara sa 100,000 and ang colon cancer stage 2 to 3 300,000 pesos. Yun, yari naman partner no para sa aton nga expanded PhilHealth coverage naman no sa katarakan sa dengue, sa extracapsular cataract mga abyan halin sa old no nga or extracapsular cataract extraction halin sa 16,000 pesos sa old nangin 187,100. Imagine partner no dako ang paglumpat pag-abot naman sa severe dengue naton halin mga abyan sa 16,000 pesos ang coverage ng PhilHealth naton 47,000 pesos. Dako gid nga bagay partner kiti no padayon kita sa pag-record sang dengue so pwede gid ma-avail no ang for those no nga may cases or severe dengue cases. Yari naman ang expanded PhilHealth coverage para sa kidney transplant and dialysis sa mga may problema sa kidney no ang kidney transplantation from 600,000 pesos nangin 2,146,000 or 146,000 yes no and ang post transplant services para sa adult ara sa 671,800 kag ang post transplant services for pedia 1,765,130 pesos para sa expanded PhilHealth coverage. For hemodialysis per session from 4,000 no sang nagligad nangin 6,350 na ang expanded PhilHealth coverage. Ang peritoneal dialysis from 270,000 nangin 1,269,000 pesos. Yun, lawagan ko lang partner na kaina, wala natin na-mention ang chemo administration nga per cycle. Sa buong mga abyan, maka-avail sa 10,920 pesos kag sa chemo into pleural cavity 8,340 pesos. So, good news, no? Ang ini nga, although no, ang aton nga government, mga abyan, no, may ara sang expanded no nga coverage, but ang aton hope partner kag ang aton ginapray nga kabay pa hindi naton ini magamit. Iti kung hindi naton magamit ini,
buot silingon healthy Yes. kita. So maayo gid nga may ara man kita early detection no. So ang ato no nga government mga abyan no may ara man nga gina-offer no for para sa early detection no sang aton nga mga masakit no, libre nga mga diagnostic and laboratory nato. Yes, but kung hindi gid malikawan ang hindi nga mga masakit partner, at least man kita no to know nga may ara sang expanded PhilHealth coverage based man sa nanging direktiba sang presidente sa iyang State of the Nation address. Yun. Amo na siya ka importante partner Yes. ang SONA. That's why no gina-encourage gid nato ng aton nga mga tagpalamati ang publiko no every time nga mag-SONA ang presidente mamati kita. Yes. Mag-take part kita sa mga aktibidad kaangay sa nga State of the Nation address. Yes, kag dili nato mabalaan no pag naka-pipeline no sa administrasyon no pila ka tuig nga nabilin sang aton nga presidente no sa iya nga pagpangalaga. So we are looking forward partner sa mga manami pagid nato no nga mga programa nga i-implement no especially no nga hindi nato malikawan ang magkasakit gid. So pila lang ni mga biyan sa mga good news no nga gin pahayag sang aton nga presidente madamo pagkikita no sa sektor sang edukasyon, sang tourism, partner sang agrikultura, madamo pagid mga biyan kita no nga good news nga gipadabot sang presidente. Oras sa Radyo Pilipinas, 9:28 sa aga. Partner sa aton nga pagbalik. Ato na nga istoryahan ng mga aktibidad, serye sa aktibidad sang Girl Scout of the Philippines Iloilo Council para sa bulan sang Agosto sini nga tuig 2025. Makaupod naton si Ma'am Ira Kirstien Davukol, bantayan sa pagbalik sang ang rehiyon karon. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Ikaw ba ay naharana na? Sabi nila, ang harana ay isang matandang tradisyon ng panliligaw sa Pilipinas na unti-unti nang nakakalimutan. The harana or the serenade first gained popularity in the early part of the Spanish period. Ang manliligaw o nanunuyo ang siyang kumakanta at pag sinuwerte, sila ay papapasukin sa bahay. Pag binalas, water gets thrown at them or sometimes even worse things. There's a website that actually books haranas for you to experience this widely known tradition. Sa iyong palagay, uso pa ba ang harana? Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Katotohanan sa bawat impormasyong makakalap. Yan ang layo ng Media and Information Literacy Project ng pamahalaan sa pangunguna ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at Presidential Communications Office. What we are fighting for is the truth. Because the very first casualty of all of these sometimes sinister, sometimes just mistaken, misguided activities, the first victim, the first casualty is the truth. Positibo naman ang pamahalaan na sa pamamagitan ng kampanyang ito ay magiging mas mapanuri at mabusisi sa pagkilatis ng impormasyon ang bawat Pilipino. We will help them, but people have to learn to be able to discern for themselves what is real and what is not, what is propaganda, what is fact, what is data, and what is speculation. Tiyakin ang katotohanan. Fake news ay labanan. Isang mensahe mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Naaalala niyo pa ba ang mga kapingang ito? Amoy pawis, amoy araw. Ano ba yan? Tinusuot ka na naman. Bakit wala na naman kapares yung tsinelas mo? Ang dungis mo. Tama na! Ayos lang, di ba? Masaya naman tayo naglalaro sa kalye ng sipa, patintero, agawang base, habulan, jorlin, trumpo, text, at marami pang iba. Some Filipino games just show how creative we are. All we need are players and nothing else. Ang saya balikan ng ating kabataan. Kain, tulog, laro, laro, at laro. O ano, game na? Pagkabilang ko 3, nakatago na kayo. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Jessica, maliwanag pa. You did not close the light again. I told you to close it. It's still open. Now look at. Mama, it's
house. Oh yeah! Tama si Mother. Lalo na kapag di kailangan, pwede namang i-switch off muna ang mga ilaw at iba pang appliances. Also switch to CFL or LED bulbs. Mas makakatipid ka dito at kasing iwanan dito ng karaniwang mga bumilya. Ugaliin ding tanggalin sa pagkasaksak ang mga gadgets o appliances tuwing wala sa bahay at maging sa pagtulog. Laging tandaan, sa pagkonsumo ng kuryente, you have the power. Ay, ang sweet naman, Mr. Powers. Single ka ba? Para sa karagdagang impormasyon at energy-saving tips, hanapin ang Department of Energy sa Facebook o bisitahin ang doe.gov.ph. This is a public service announcement by the Department of Energy in partnership with the Presidential Communications Office and Radyo Pilipinas. This is a public service announcement. Isang paalala mula sa National Telecommunications Commission, National Capital Region o NTC-NCR. Ang kanilang Oplan Contra Tax Scams. Oplan Contra Tax Scams. Binabalaan ng publiko na sakaling kayo ay makatanggap ng kakaibang text messages sa mga di kilalang numero o di kaya ay mga text messages na may kahina-hinalang mga link. Huwag pansinin, huwag pindutin, huwag i-click ang link. Huwag i-click ang link. Ipagbigay alam agad sa NTC website ntc.gov.ph o kaya sumulat sa kanilang email na contratextscam@gmail.com. Sa mga panahong ito, huwag padaya, maging wais na magla. Makibahagi sa Oplan Contra Text Scam. This is a public service announcement. Public service announcement From PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. There was a time when going to the wet market, we had a durable and dependable companion, always by our side, the bayong. It is a kind of bag that is originally and proudly Philippine-made. Ginagamit natin ng madalas simula pa ng Spanish era. Our resourceful ancestors used dried leaves and wove them into bayong bags. Ang mga traditional bayong ay gawa sa buri leaves in the Visayas at pandan leaves naman sa Luzon. But these days, the materials used for making it vary from plastic to other organic materials. Ngayon, mukhang sikat na naman ang bayong bags, nationally and internationally. It was seen on New York Times Square billboards during the 2022 New York Fashion Week. Pero kahit naging sikat na fashion statement na ito, ang bayong, bit-bit pa rin lagi ng tita ko tuwing siya'y namamalengke. And why not? It's so convenient to use and an environmentally friendly alternative to plastic shopping bags. Kaya siguruhin may bayong na nakatabi para sa mga pinamili. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Oras sa Radyo Pilipinas, las 9:34 sa aga. Sige hapon mga ben, nagapamati ka mo sa programa ang Rehiyon Karon. Partner, this time, no, yari ng ato nga bisita live sa ato nga studio, no, agod istoryahan, partner, apida sa mga aktibidad sa ato nga Iloilo Girl Scout Council. I'm sure no, hindi ini yung first time nga nakita nilang ato nga bisita sa Familiar. Familiar. Kaduhan na. No, kaduhan na. Rin sa July, si ma'am no, nag-start diri sa ato, no. Although nga ti ang Transcend, mga agyan, no, partner, nagigyan nato, no, every month or every first Sunday of the month. Pero si Mama Ira Cristino, kaupo naton halin sang month of July, and this month of August, siya naman ang aton nga kaupo diri sa aton nga studio. Pero before naton istoryahan, partner, ang aton nga tabako ay ang aton nga pag-kontra naton, no, sa tabako kag syempre, no, sang vape, istoryahan naton anay this time mga abyan ng aton nga Iloilo Girl Scout Council nga mga activities. Sige, Ma'am Ira, una sa tanan, no, pakilala ang imo nga self, no, aside sa Transcend, connected man ikaw sa aton nga Girl Scout of the Philippines. Hello, good morning sa atong tagpalamati. Good morning man sa tanan nga Girl Scouts, kag cute leaders natin nga gapamati subong. Ako gali si Ira Christian the Vocal. So sa Transcend, ako ang comms officer. Pero sa Girl Scout, isagid ako ka volunteer. Ako ang young adult representative to the council board. So good morning. Yun.
Bongga, partner. Yes. No? Actually, kung madumduman sa ato nga mga tagpalamati sa nagligad nga interview naton with the Girl Scout of the Philippines Iloilo Council, si Ma'am Ira man no, ang aton nga nakaupod kay may ara sila sang ginhiwat nga camping sa Kampasika sa Dingle, no? And this time naman niya, ari siya para maghatag sa aton sang mga serye naman sa aktibidad para sa bulan sang Agosto sini nga tuig 2025. Ma'am Ira, no? Ano bala ang mga aktibidad naton para sa bulan sang Agosto? So, daw suki na kita ko din, no? So, ayun na, thankful gid kami sa Radyo Pilipinas sa pagbaton gid permis ang Iloilo Girl Scout Council. So, ang manisugod nga August, ma-start naman liwat ang aton nga fiscal year for the Girl Scouts of the Philippines. So, subong nga August, maumpisa naman bira-bira ang Iloilo Girl Scout Council sa paghatag sa mga aktibidades para sa aton nga mga kabataan. So, subong nga August, may ara kita nga para sa aton nga mga Star Scouts anay sa grades 1 to 3 ni siya. May ara kita sang Star Revel. So, series of Star Revel, tanan nga Sabado, book gid tanan nga mga staff kag mga volunteers ang Iloilo Girl Scout Council for August. Kay may kita series of events sa Star Revel. So, Yes. ma'am. So, first is sa August 9, may kita Star Revel. So, ginto, sa una, ang Star Revel, kabilugan ni siya sa Kampasika. Pero subong kay damo, nag-gid ang gusto mag-intra ka, gusto man namon bala ma-involve gid ang tanan nga kabataan, almost tanan nga Girl Scouts per district. So, ginto nga siya namon kada distrito. So, first sa August 9, may kita Star Revel for the 1st Congressional District sa San Joaquin Sports Stadium sa San Joaquin, Iloilo, tanan nga 1st District nga schools. Next is August 16, next na Saturday, Star Revel for the 3rd Congressional District sa Kalinog Covered Gym, Kalinog, Iloilo. And then next is August 23, Star Revel for the 4th and 5th District sa Pasig City Arena. And then sa August 30 sa Star Revel for the 2nd Congressional District and of course ang aton nga city schools sa New Lucena Covered Gym, New Lucena, Iloilo. So amo na siyang mga series of Star Revel nato. Ma'am, curious ako ma'am, no? Ano ang kinaubra naton diri no sa Star Revel naton? So grades 1 to 3, hindi mo pa man sila matubuan nga magluto-luto, magcamping-camping. So lang sila anay ma-involve sa nature and maghampang-hampang and maghalubilo sa aton nga mga other nga Girl Scouts. Star Scouts ni sila ma'am, no? Anong mga edad pwede maka-join sa Star Revel activities ang Girl Scout of the Philippines? Anong grade? Grade. So grades 1 to 3. Diyan sila ma'am. So amo na mga involved gid kita kay gusto gina nila damo-damo na sila energy. So amo na ma-unleash gid nila sa atong mga stadium kag cover gym sa doon prepare gid namon nga mga activities. So sila ya ma'am, naga-uniform na sila. Ma'am, yes, naga-uniform na sila. Ilang sets of lain ang colors ang scarf. Pero pa pala. Oo ma'am, pero curious ako ha. Ang pwede maka-join dire sa Star Revel natin are those na nga daan na Girl Scout or pwede man ang manugluyag pa lang nga mangin na upod or mangin members ng atong Girl Scout Council. Sa subong ma'am, ang mga registered Girl Scout per schools kay nag-start na ang ato naman nga school year. So may sita series of registration naman per school. So gina-invite gid namon ang mga naka-register na nga daan. Pero open man kami gapon sa pagbaton sang mga willing gapon nga mag-join nga wala abis ko Girl Scout sa ila school. Pwede sila gid ka pa-register sa Iloilo Girl Scout Council and then amo na pwede sila ka-join. Ano kada ko nga bulig ma'am no nga ini gina-expose nato no ato nga mga Girl Scouts sa nature no kag ginatingog naton ini sila. So important gini siya ma'am because at least ang ato yung mga kabataan sa buong grade 1 to 3 pa lang sa cellphone na dira na lang sa gadget. At least with this activity ma-expose gid sila kag maka make friends
So, ang may ara kita activity nga mga katutubong sayaw, katutubong laro, mga laro ng lahi, at least madalaan nila paano magtumba patis, paano magsaot ng laron-laron sinta, may ara naman para at least ma-expose man sila kay iban nga mga kabataan so kung hindi nakabalo mag-ends, mga muna Mga tayo-ta. mga yes, mga tayo-ta. Oo. Reveal ka mo. Naton. Amo na, ma'am. Yun. So, manami, kit partner, no? Pero, pwede makaupo na mga ginikanan. Yes, ma'am. Open man siya kay amo na ang gina-expect naton, ma'am, per district is 1,000 to 1,500 girls. Plus ang adults, ang ilang mga parents, ang ilang mga teachers. So, grateful gid kami sa mga mayors of each municipalities kay gin-welcome gid nila kami kag willing gid sila magbaton sang 1,000 to 1,500 girls. First time ba ni ma'am nga gin-obra ni naton per district diri sa Iloilo? Hindi man siya man first time, pero it's been pila na ka years kay after sang pandemic nagpahuway and then amo to nag-decide kami nga contain na lang dira na lang sa Kampasika sila tanan. So at least now gamat-amat na kita balik. So amo na nga ginbalik na siya namon per district. Yun. Partner, bali sa August 9, maumpisa ang ng Star Revel. Bali, ano ang mga dapat pagpanghanda, mga preparation nila, Ma'am Ira? So ang aton nga siguraduhon lang ang ilang mga uniform ready. First is ang ilang official uniform and camp uniform. Amo na ila dalon for the event. So for the first part sang event is ma-official uniform sila and then after mailis na sila kay syempre kinahanglan na nila sang makahulag sila mayo. So may kita camp uniform and jogging pants lang. Pero ma'am, this is for one day lang. For example, sa first district, second district, third, asa sa fourth, isa lagi ni kaadlaw. Yes, ma'am. One day event lang siya. Entire day, yes, Usually, ma'am. ano oras nag-start at nag-end ang programa sa Iloilo Girl Scout, ma'am? So, usually is 8 o'clock ang registration. So, pwede na sila kakadto sa tagsa-tagsa ka mga stadium, kag cover gym. And then, more or less, ma-end na siya mga 3 p.m. Sa morning, there ang mga activities, there ang mga hampang. And then, sa hapon, mayroon kita sang surprise sa ila nga mga mascot, magic show. So, amo na nga very exciting din siya for our kids. So, hindi na surprise. Surprise. I-reveal na ni ma'am. Pero pa siniyara pa. May Pero more. yung mga kids, babe, bisan na ginhambal mo na sila, ma-surprise mo na sila sa gihapon. Especially grade 1 to 3, no? Ang aton nga mga participants for the Star Rebel. So, sa mga kauturan naton, for example, sa 1st Congressional District, since sa San Joaquin pa ang venue, so dapat early pa sila, no? Magkadto sa venue, mga halin sa Uton, sa Tigbawan, sa Tubungan, Igbaras, no? Padulong sa venue naton sa Banwasang San Joaquin. Yes. Aside from Revel, ma'am, mga Bino or Star Revel, may ara pagkikita subong man nga adlaw nga event natin August 2. Unfortunately, ma'am, wala siya na dayon. Ang Adoro the Girl Scouts with Special Needs. Yes. Kay budlay, kag wala sang hindi available atong participants. Okay. So, ang ini ma'am no, nga sa Revel naton for those, pwede kita ka walk-in na pagbato, no? Or walk-in applicants. For example, sa first district natin on August 10, mabaton kita or kinalang pre-registered anay. We really encourage, ma'am, na pre-registered. Kay, of course, kinanlan naman ang numbers for the materials and ang syempre mabaton nga souvenirs and badges ang aton nga mga girls. So, kinanlan naman maka-prepare. Ang mga badges nga makuha nila as a Star Scout, pwede na nila magamit once nga mag-upgrade naman sila sa ilang level sa Girl Scout of the Philippines. Na sa ilang nga ma'am nga sash. So ang mga badges nga na dira lang na nila ibutang sa ilang nga sash. Ang mga nila naton nga 8-point challenge badge. So kung Star Scout ikaw, ang mga Star Scout badges lang ang imo ibutang sa imo sash, and then kung Junior Girl Scout naman ikaw, tanan mo naman nga mga ma-earn nga
junior Girl Scout badges. So, ma-change gud siya, ma'am, every level. Yun. So, ikaw, Mama Ira, ano na subong ang ibo? Pila naka-badge? As a adult leader na ma'am, wala na kami tagaan badge. Unfortunately, ang muna kami ginagawa kay doon namin ng mga badges subong, especially mga special badges. Pero sa una, ma'am, nagaka-earn man ako badges. Ang magina, ma'am, ang one thing, gapa-excite, oo. Kaya syempre, ikaw, honor mo man, nga damo-damo, badge, iban gani, may tagduwa ka sash na ang suksok. Amo na subungan kay nabalaan nila ang importance sang badges. Yes, and curious kita partner sa journey ni Ma'am Ira no sa iyang Iloilo Girl Scout journey. Nagkakon man siya badges sometimes nag-junior, senior scout siya, no? And then as sa subong bisan wala badge gigyapon ang iyang pagserbisyo. Ma'am Ira no, share us your story no sa pagsulod nimo sa Girl Scout. Ano yung nagtulod sa imo? So nag-start ako sa private school actually sa Filipino-American School Town. Grade 4, Junior Girl Scout. Dira lang ako nag-start. Wala ko ka Star Rebel. Wala ko ka Star Scout. Junior Girl Scout lang ko. And then, ang nag-push gid sa akon sa high school, Iloilo National High School ako, Girl Scout Troop 12. Shout out sa mga Troop 12 dira. Sila gid ang nag-hone sa akon kay nakita ko balang bonding sa sisterhood. Amo na, and then pagka-college, nagpadayon ako kay ang amon nga council executive, si Ma'am Claire Laruan. She's also a Troop 12 sister, taga Nasyoman. So, amo na nag-encourage pagid sa akon. Nag-encourage pagid sa sakon para magpadayon. Hasta, amo na ginambal nila nga college ka na, Girl Scout ka. Pati asa sa mga adult ko, Girl Scout mo kaya gyapon yan. So, amo na. Ano ang one thing na na-enjoy ni mo, ma'am, no, bilang young adult representative or bilang members ng ato Girl Scout? Oo. So, ang one thing, pagid nga nag-ano sa akon, is makita mo ba lang nag-inspire ikaw, girls? Naging inspiration ikaw, kag nakita mo nga naka-help ikaw nga ma-reach sang isa ka girl ang iya fullest potential. So, namiyang ko mag-encourage, mag-talk sa aton mga young girls nga para maging role model man sila kag maging inspirational women. So, pila ka nakatuig, ma'am, sa Girl Scout of the Philippines? So, alin grade 4, mga more or less, sobra na 15 years. Dugay-dugay so, na. half of your life, yes, ma'am. Personality ko ng Girl Scout. Ano ang dako nga nahatag sa imo no nga advantage, a benefit no of being a Girl Scout? So, aside ma'am sa mga opportunities nga mag-talk, nga mag-inspire is mera ikaw sang family, mera ikaw sang sisters nga pulian. So amo na nga in time man sa ating mga Girl Scout nga sa December, ma'am, mera kita balik Girl Scout. In line ni siya sang with our 75th anniversary. So sa December, mera kita sang adult camp, December 27 and 28. Pwede ka maka-intra, ma'am. Open. So sa kampasikan ni siya ihod. Makamping ng mga adult, kag especially ang mga Girl Scouts man sang una nga gusto magbalik, kag gusto liwat ma-experience ang camping. Yo, ma'am, ikaw nag-start, ikaw junior, ikaw right, nag-start ikaw. Kumpara sa amon nga mga edad nga gusto namon mag-join abi no or sa mga tagpalamati naton nga adult na pwede sila kagihapon maging Girl Scout. Yes, ma'am. Kung gusto niyo lang especially sa mga adult naton nga wala gid naka-experience Girl Scout, pwede gid sila ka-join as associate member. So, ang aton associate member, sila na ang mga gagulig. Kung gusto ninyo mag-fund sa Girl Scout, mag-sponsor, welcome gid ang mga associate. So, pero other than that, kung gusto mag-join sa mga activities, especially gina-involve gid namon ang mga adult kag associate members namon nga pwede sila ka-visit sa camp, pwede sila ka join sa mga activities. Amo na like ang adult camp namon subong, pwede welcome gid ang mga associate members. Pero nga pala tawag niyo sa each other, ma'am, no, tita. What's with the tita?
Ay, hindi lang ko sure, ma'am, kung tita. Oo. May nagsulod ka na yan, tita. Tita na, oo. Muna ganing ano pa ko ginasunod ko subo nga in denial kay from mana to tita. Kaya may hirap baton yung ginatawag ako tita subo. Manang kuya gapon. And shout out kay Ma'am Bing. Si Ma'am Bing is also a member of Girl Scout Iloilo. Associate ng mga may kaya nga magpondo. So shout out din natin Kaya sa mga mag-partner. Tanan ng mga partnerships namon gina pa-member gid namon as associate. Yes. Kanda ko nga bulig, ni kiti may ginabuligan ikaw nga mga estudyante no through your help no may mabuligan ikaw nga mga bata no nga mga babae no nga tuuso nga i-hone no ang ilang skills no ang ilang talent pinaagi sa bulig sang aton nga Girl Scout. So kumbaga wala tapon partner no kung ano man nga help ang imo nga mahatag ma-extend sa aton nga Girl Scout of the Philippines. Yes, and imagine partners 75 years na no ang Girl Scout of the Philippines Iloilo. Yes, ma'am. Ano pa gidayhan kung Girl Scout of the Philippines gidya in general no ang Manila no? Overall, ma'am, 80th anniversary man sa buong sang Girl Scouts of the Philippines. Diba? Madugay na nga nagapanerbisyo ang Girl Scout of the Philippines. In fact, partners ang elementary pa lang kita yan. Yes. May Girl Scout na yan nga exist no sa aton nga mga bulutuan. Yes. So sige-sige ang pagtap sa Girl Scout of the Philippines sa mga bulutuan nato diri sa Western Visayas or particular diri sa aton sa syudad ug probinsya sang Iloilo para magbulig sa mga kababaihan naton kay we know nga ang mga kababaihan member or part gid no sang nation building. Yes, correct. So sa mga kauturan natin Mama Ira no nga nagpamati subo nga aga no invite them especially no 1st to 5th district of Iloilo no para sa aton nga Star Ravel. So bagay na ang tanan ma'am, pahibalo lang ko sa aton nga mga tita, sa mga parents out there nga magbakal, gina-encourage gyud nga magbakal kita sa original uniform, hindi kita magbakal sa mga fake uniforms. So may ara lang kita sa accredited nga nga gabaligya sa mga original uniforms. First of all, meron na siya sa Iloilo Girl Scout Council sa Barangay Magsaysay Village, La Paz, Iloilo City sa kilid lang sang DOST. Dira sila makabakal sang original uniforms. And meron man siya sa mga respective naton nga mga municipalities sa banwa nila. So makita lang i-post lang siya namon sa amon nga Facebook page para mabalaan nyo kung diin pwede ka bakal. So may ara kita sa Kalinog, Putotan, sa Leganes, New Lucena, Balotac Nuevo, Anilaw, Estancia, Sara, Balasan, Tigbawan, Yag-Aw, kag San Joaquin sa mga banwa. I-post lang naman kung ano nga mga store mismo. Yes, kag manami ni partner. One partner kay Miara gali. Sala encourage ka gid. Di ba may dyan nga lain ang colors ang imo nga do Scarf. Oo, ma'am. Orange, may yellow. May yellow. Kapalukan ng gitman, bala ka Yes. do pinagusto lang, di ba, kapakal. Yes. So now, ginaklaro gid yan no, sa Girl Scout of the Philippines nga may mga accredited nga mga stores kag dira magaydan man ang mga ginikanan. Kung ano gid ba lang sakto. Sakto. Kiti ko mabaka kita sang hindi sakto kanugo ng kwarto. Oo, mayroon na sila ma'am ang ginabutang bala sa scarf ang ring. Wala na ginagamit sang Girl Scouts. Ginatay siya as square knot ang scarf. Wala natin ginagamitan sang ring. So ang kanugo naman kay iba kakasman. Tapos ang aton caps, wala gid sang logo ang aton nga mga caps. So dapat ang akay kung may logo ang kalo fake na siya. Yung green nga green nga cap. So forms ng Girl Scout ginapeke man galing no. So beware no sa aton nga mga ginikanan kag mga scouters dira no Girl Scout members. Magbaka lang sa lehitimo nga mga stores nato accredited by the Girl Scout Iloilo Council. Yeah, so sige ma'am, ang imong mga invitation sa mga ma-join sa aton nga revel or sa aton nga activity this coming August 9, starting August 9 until August 13 for our Star Revel.
So sa aton yung mga Star Scouts, sa mga parents, and sa mga teachers from 1st District to 5th District hasta sa Iloilo City. So meron kita sang series of Star Revel sa kada Sabado sa August. So gina-invite ko gid ang tanan nga mag-join and participate, and just check out our Facebook page for more updates. Also, hindi lang ma'am sa mga Star Revel na to, ma'am, meron man kita sa para sa mga senior and cadet, high school and senior high and college. So sa August 29 to 31, meron kita sa Senior and Cadet Planning Board Conference. Ara ni siya sa Iloilo Girl Scout Council. Yun. So, batayan mga abyan, no, ang pila sa mga updates nga i-post man no, sa aton nga Iloilo Girl Scout, no, sa ilang page. Bagitaon naton mga abyan, no, ang mga legit, once again legit nga mga stores, no, kung sabihin pwede kita makabakal. So there you have it, ang aton nga topiko sa mga adlaw, mga abyan, no, activities ang aton nga Iloilo Girl Scout. Still sa aton nga pagpanumbalik, no, makaupod man naton si Ma'am Ira this time, mga abyan, no, istoryahan naton, no, ining Tobacco Off Now, no, sa kaupod ng aton no nga Executive Director sa Positive Youth Development Network o kung PYDN, si Ma'am Jeannie Ann Magwad. So before kita break and report, shout out ko no ang at kundira nga mga friends no from Pasig City. Mention ka ina ni Ma'am, isa sa mga venue natin ng Pasig City, sanday Jennifer Bolivar, sanday Cloud Aloro, kag si Chari Joy, opta na maayong aga sa inyo. So pwede man ni sila maka-join sa ato no nga Girl Scout, no, si Jennifer and si Chari, si Ma'am Chari. So batayan mga abyan, still makaupo natin sa ato nga pagbalik si Ma'am Ira. Diri no istoryahan natin ang ato nga kampanya kontra pagpanigarilyo kag vape. Mga abyan, magabalik ang programa Ang Rehiyon Karon. Time to celebrate kulturang Pinoy. Patisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Ikaw ba ay naharana na? Sabi nila, ang harana ay isang matandang tradisyon ng panliligaw sa Pilipinas na unti-unti nang nakakalimutan. The harana or the serenade first gained popularity in the early part of the Spanish period. Ang manliligaw o nanunuyo ang siyang kumakanta at pag sinuwerte, sila ay papapasukin sa bahay. Pag binalas, water gets thrown at them or sometimes even worse things. There's a website that actually books haranas for you to experience this widely known tradition. Sa iyong palagay, uso ba ba ang harana? Ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. Teka. Chill ka muna. Nag-fact check ka ba bago ka mag-react? Huwag palaging hot. Take your time to verify info and facts. Always check where, when, why, who, how, and what the facts are. Read again and verify para winner tayong lahat. Tiyakin ang katotohanan. Fake news ay labanan. This is a public service announcement by the Presidential Communications Office and the Presidential Broadcast Service. Time to celebrate kulturang Pinoy. Patisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Naaalala niyo pa ba ang mga katagal ito? Ay, Paris, may araw. Ano ba yan? Tinusugot ka na naman. Bakit wala na naman kapares yung tsinelas mo? Ang bungis mo. Tama na! Ayos lang, di ba? Masaya naman tayo naglalaro sa kalye ng sipa, patintero, agawang base, habulan, jornin, trupo, text, at marami pang iba. Some Filipino games just show how creative we are. All we need are players and nothing else. Ang saya balikan ng ating kabataan. Kain, tulog, laro, at laro. O ano, game na? Pagkabilang ko 3, nakatago na kayo. Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaan ng Radyo Pilipinas nasa TV na. Oo, nasa TV na. Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channel 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Iba ang musikang Pilipino, or more popularly known as OPM. May OPM na makabago. May OPM na makaluma. Sandal mo sana. May OPM na rock. May OPM na rap. You know, last night, it was the best. May OPM na mabagal. May OPM na mabilis. May OPM na Tagalog. May OPM na English. Bahagi ng ating kultura, noon, ngayon, at magpakailanman. Anumang OPM ang hanap mo, isa lang ang masasabi ko. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. One of the fondest memories I have as a kid is riding the jeepney. It made me feel like a king. Dahil ito ang King of the Road. The jeepney or jeep is a cultural symbol that has transported us to school, the office, sa mall, at sa iyong first date. Mura, makulay, at makinis. Yan ang ating jeep. Sakay na! Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Ay, Rama. Para sa Radyo Pilipinas, Las 10:02 sa aga. Sa gihapon mga abyan, nagapamati ka mong sa programa ang Rehiyon karon, and this time mga abyan, no, still with us, no, ang aton nga bisita subong nga aga si Ma'am Ira Christine the vocal, no, istoryahan naman natin mga abyan ang aton nga kampanya kontra pagpanigarilyo kag vape subong nga aga. Ma'am Ira, saliwat, welcome back diri sa Radyo Pilipinas Iloilo. So, good morning man gyapon buhat sa atong tanan nga tagpalamati. Yon, Ma'am Ira, subo nga Domingo, no, isa naman ka topiko, no, isa naman ka bisita ang aton nga makaupod sa aton nga pagpangalagan subo nga Domingo. Help us, Ma'am Ira, no, sa pag-introduce ang aton nga bisita. So, good morning. What's atong tanan nga pagpalamati. It is an honor nga makaupod natin subong ang aton nga guest from PYDN or ang Positive Youth Development Network kag makapakilala sa atong bag-o nga youth-led advocacy. Please welcome Ms. Jenny Ann Magwat, Executive Director of PYDN. Yes, I believe ara na si Ma'am, ara na si Ma'am sa aton nga Zoom. Hi Ma'am Jenny, good morning sa iyo. Hello po, magandang umaga po sa inyo. Good morning po. Yes, first of all, thank you so much, no, for saying yes na makasama ka namin dito sa Radyo Pilipinas Iloilo from Manila and here, Ma'am, sa Iloilo. No, thank you so much for saying yes. Sige, una sa lahat, Mama Jenny, no, pwede mo po bang mapakilala sa amin at kwento yung tungkol sa PYDN or sa Positive Youth Development Network? Opo, sige po. Salamat po ulit sa pag-imbita po sa amin. No, kami po actually nagpapasalamat po. Binibigyan niyo kami ng ganitong klase ng plataforma para ipakilala po yung PYDN and of course our programs po. So PYDN po, it's a youth-led organization. So actually medyo bata pa po kaming organization, na-establish po kami 2019. Pero nag-start po kami mag-operate mga 2020 na po. Lahat po ng founders po ng PYDN ang galing sa isang youth engagement program. Ito po public health po talaga yung focus nun. Pero may iba-iba kami
common advocacy like teenage pregnancy, yan, tobacco control, mental health. So iba-iba po talaga yung advocacy namin on public health. Pero lahat kami nag-agree na parang kailangan ng isang plataforma para sa mga kabataan na kumbaga mag-unite talaga and mas mag-focus on youth engagement. Like paano natin i-ensure na yung mga kabataan ay talagang engaged and meaningfully engaged sa lahat ng levels ng nation building, lalo na sa pag-address ng mga issues na nalalapit sa ating mga kabataan. No? So doon po naggaling yung positive youth development. Yes. And I think Mama Jenny, dito sa Iloilo, you also have a PYDN Iloilo. Actually, we used to have an office po sa Iloilo. Pero ngayon po, nag-fully transition po kami sa Metro Manila na po. Actually, hindi din po kasi talaga planado sa Iloilo. Nangyari lang po na during pandemic kasi nga 2020, pandemic time po yun. No? So, parang dahil yung nag-start po ng PYDN, yung unang executive director is talaga Iloilo po. So, dyan na siya na-lockdown. So, parang dahil naging 3 years yung lockdown natin. So, dyan na po nag-operate yung PYDN during that time. Yes. And Ma'am Jenny, mga ilang members po do you have sa PYDN? Mga ilang membro po kayo? Staff po ba to? Ang employees or like full-time staff po, nasa 10, 11 lang po kami ganyan. Pero we have member networks po kasi. So si PYDN na po, aside from being an organization, it's really a network of youth organizations po. So as of now, we have around 170 members po nationwide. Okay, sige. So, ang laki, no? Parang malaki na rin yung reach nila. So, na-mention niyo po kanina, Ma'am Jenny, na this PYDN is nagpo-focus siya sa mga youth-focused advocacy. So, may I know po, ano po ang connection ng PYDN sa tobacco control movement? Medyo nag-lag po, pero sa tobacco control movement po, tama po ba? Yes po. Apo. Ayun po, so si PYDN nga po, since ang goal nga po namin is to ensure, of course, ang welfare and well-being ng bawat bata at kabataan. So nakita po natin na isa po sa malaking problema po na kinakaharap ng mga kabataan ngayon is nga po yung problema po natin sa tobacco and lalo na sa vaping po. No? So kami po sa PYDN, matagal na din naman po kami na-involved. Although before, talagang nag-join lang po kami ng mga other advocacies po na related to tobacco control. So mas nakikipag-partner or nagpa-participate po kami sa mga programs, ganyan. Pero ngayong taon lang din po talaga na nagkaroon kami ng sarili naming programa on tobacco control na advocacy. Yun. And yung tobacco control na advocacy na yan, ma'am, is ito yung tobaccooffnow.ph. Yes. Mm-hmm. So, actually, Tobacco Now lang po, wala pong .ph. Okay, okay. Tobacco Now. So, tell us about this, Ma'am Jenny. Ano po ba yung itong advocacy campaign ng PYDN na Tobacco Now? And kailan nag-umpisa? Ano ang reason for starting this campaign po? Yeah. So actually, nag-start lang po talaga siya this year. Kaka-launch lang po namin sa kanya ng June. So sobrang bata pa po ng campaign na to. Pero yun nga po, dahil nga po nasabi natin na si PYDN bilang isang youth-led organization, isa po talaga sa, kumbaga, lagi namin ini-ensure is that kung saan relevant sa young people, kung ano yung issues na kinakaharap ng young people, as much as possible, dapat present tayo doon. And dahil nga nakita natin and mas naintindihan natin yung problema sa tobacco and kung paano to nakaka-impact no, sa mga kabataan. And lalo na kapag mas naintindihan natin kung yung external forces, kumbaga, no, kung reason kung bakit nahuhook yung young people sa mga ganitong bisyo. So sabi namin na parang kailangan talaga na nandun tayo. So we're very lucky naman po na may mga organizations, of course, na naniniwala na itong advocacy na to, hindi lang siya para sa mga health professionals, hindi lang siya para sa mga nakakatanda, but lalo na yung mga kabataan na talagang kailangan i-engage yung mga kabataan. So we're grateful po na may organizations po na nagtiwala sa PYDN para ma-launch itong campaign na to. So nag-start po siya this year. Syempre kami po, lagi namin pinangahawakan kapag meron tayong ginagawang programa sa mga kabataan, kailangan kasama yung mga kabataan no, sa ginagawa natin. So nag-start po talaga kami with like inciting workshops. Gusto po namin maintindihan kung paano ba nakikita ng mga bata or mga kabataan itong problema na to, or alam ba nila na problema talaga to, ganyan. And then yun, nagkaroon po ng mga co-creation workshops hanggang sa mabuo nga po or ma-develop itong campaign natin ngayon, which is the Tobacco Off Now movement. Yes.
So, na-mention niyo po na this is youth-centered. So, what made you decide po to create a campaign that's youth-led and of course, media-powered? Yes. Opo. Ayun, syempre, yun nga po, youth-led dahil nga po si PYD ang talagang, yan naman po ang pinangahawakan namin, no, na yung mga kabataan, hindi lang po tayo, kumbaga, basta participants or like recipients, no, ng mga help or ng advocacy, pero tayo mismo kaya nating mag-lead, especially kapag ang ina-address natin ay mga issues na talagang nakaka-impact sa welfare ng mga kabataan. So dahil nga po nakita natin na ito pong problema ng tabako, actually problema po talaga to ng mga bata kasi sila yung unang-unang kumbaga parang tinatarget talaga, no, and sila yung parang nahuhook sa mga ganitong bisyo. So lalo na kapag bata ka pa lang nag-start, so ano na yan, medyo mahirap na talagang kumbaga mahirap ng pigilan. And sabi nga, better na wag na lang talagang subukan kasi once na nasubukan mo, kahit mag-stop ka, yung effects niyan ay ano na, hindi na mawawala, di ba, irreversible na yan. So dapat natin, talagang ang goal natin is huwag subukan ng mga kabataan. So yun po, and so ano pa yung question nga po? What's the reason or bakit youth-led? Parang ano po ang push? Ano yung ano pong nag-push sa inyo para to create this campaign? Ayun nga po, dahil nga po yung mga kabataan yung pinakaunang na apektuhan ng problema. So gusto po natin na sila mismo ay involved po talaga dito. And dahil nga po yung mga narratives na kumakalat, like for example, sabi na vapes are healthier, ganyan. Yes. So isa po talaga sa unang naniniwala dyan din, no, yung mga bata, ganyan. So parang kumbaga na maninipula po yung kanilang pag-iisip tungkol sa mga ganitong bisyo. So kailangan po na sila mismo, and sa mga bata po kasi mas maganda na kumbaga parang peer-to-peer approach. Yes. Hindi yung kapag usually kapag health professional yung magsasabi, alam naman na nila yun eh. Naiintindihan nila yan. So parang minsan iisipin nila na parang baka parang nililecturean kami, ganyan. So, mas maganda po kapag naririnig din nila yon sa mga kapwa nila kabataan. Kasi alam nila na parang it's really coming from a place of concern, ganyan, and alam natin na dahil gusto lang natin na itong generation natin ay kumbaga hindi talaga malulong sa ganitong bisyo. So, yes. So I think, ma'am, yung POYDN wants to be part of a solution, no, dito sa pagsugpo natin sa paggamit ng tabako at saka ng vape. Kasi makikita natin, Ma'am Kirsty, Ma'am Ira, no, dito, for example, dito sa Iloilo, marami talagang kabataan ang gumagamit ng patago ng vape. Yes. Yeah, dito, no, kasi bawal dito, ma'am, sa Iloilo yung public smoking, pero if magpunta ka sa mga areas or sa mga, for example, sa mga stores, no, marami pa rin kabataan ang gumagamit ng vape ng patago sa loob mismo ng mga stores. Opo. And gusto ko lang din po siguro i-highlight about the tobacco of now. Kakaiba po kasi yung approach niya. So, I'm sure marami na po tayong nakikitang mga health campaigns, health promotion campaigns against tobacco, ganyan. And syempre tayo din naman po, ganun din naman po. So, parang pinapakita pa rin natin or hina-highlight pa din natin yung negative effects, of course, ng tobacco and ng vaping sa ating health. But at the same time, mas gusto po namin i-highlight yung other side of the story, which is yung mga industriya na talagang intentionally, no, gumagawa ng mga strategies para ma-manipulate and para ma-hook yung mga young people. So gusto po nating paintindihan yun ng young people kasi parang ayaw po natin magkaroon ng judgment agad-agad dun sa mga gumagamit. Kasi minsan hindi din naman talaga siya, kumbaga before akala natin personal choice lang siya. Yes. Pero gusto nating i-highlight na meron palang external forces. Yes, kumbaga, merong mga other reasons kung bakit yung mga bata ay nalululong sa ganitong bisyo. And gusto nating i-address po yun. Yes. You know, Ma'am Jenny and Ma'am Ira, ako every time na mag-travel ako, tapos may makikita ako na store na parang pininturahan ng katulad ng pakete, ng sigal. Talagang kinukunan ko ng picture kasi parang it's also our advocacy here sa Radyo Pilipinas Iloilo to also call out yung mga stores na
parang you are, instead of preventing yung kabataan na mag-stop ng paninigarilyo, kayo pa mismo yung parang nag-i-encourage sa kanila na bumili through that, no, yung mga pintura nila, yung advertisement nila. So, parang it's sad lang, no, na dapat tayong mga matatanda, dapat tayong pa sana yung mangunguna sa pagkampanya, but here we are, for the sake, no, na makabenta tayo, we are accepting this promotion, or tinutulungan pa natin kumbaga yung mga company, no, na mag-sell ng mga sigarilyo or mga vape. So, Mama Jenny, curious lang po ako, bakit Tabak Off Now yung pangalan ng campaign natin? Opo, so nanggaling po yan sa mga co-creation workshops po talaga, no? So parang, doon po sa co-creation workshop, parang inintindi nga namin kung paano nakikita ng mga bata yung problema, and then ano yung mga words, for example, na mas nakaka-resonate sila. So parang kailangan naiintindihan nila. So the Tabak Off Now po kasi, play of words po siya ng tobacco, and then back off. So while makikita nyo din po ito sa mga social media pages namin, no, talagang isa po sa na hina-highlight namin is e-cigarettes. No? Although sa technicality, sabi nga hindi siya tobacco kasi wala namang tobacco sa e-cigarettes. Pero we realized during the co-creation na for young people, it's actually just the same. So parang alam nila pag tobacco, naiintindihan naman nila na both yung traditional na sigarilyo and e-cigarettes. Yes. So kaya po nagkaroon kami ng play of words na tobacco, meaning yan yung sa sigarilyo, sa e-cigarettes, and also the tobacco industry, and then back off. Yeah. So, kaya naging tobacco off po siya. And ano po yan, parang iba-iba yung meaning niya. So, it's both a statement, parang strong statement against the tobacco industry to back off from our lives, from our communities. Yes, yes. It's also a commitment po ng young people na parang from this day on, parang I commit to back off from this bisyo or mga vices, ganyan. So yun po. So parang it's both a statement, a call to action, and also a commitment po. Yes, parang ang witty ng itong pangalan ng campaign natin, Ma'am Jenny and Ma'am Ira, to back off. Thank you. Yes. So, ayun ma'am, you mentioned kanina na baby pa lang yung ating advocacy na ito. So, ma'am, since you launched from in June, ano na po ang mga na-reach nyo? Ano na po ang nagbago? Ano na po ang mga lumawak na ba ang ating reach? Yeah. Opo. Yan, actually, sa ngayon naman po, we're very happy po sa traction po na nakukuha po ng campaign. Starting nung launch po, so we're very grateful po sa lahat ng mga media partners namin na nag-attend nung launching. And then po yung natutuwa kami kasi sabi nga namin, pag youth-led talaga yung ginagawa, usually it's, parang pinipick up na talaga siya ng mga media. Like, it didn't even have to, parang, alam naman po natin yan, minsan paid media talaga para mapansin yung campaign, no? Pero ito po talagang yung mga media na po, kasi naintindihan nila yung importance and naintindihan talaga nila yung pinaglalaban ng campaign. So parang from launching, parang we have around 14 articles from different media companies. And ito po, mga ganito po katulad po sa inyo, kaya nga sabi ko po, grateful po kami na naiimbitahan kami sa ganito kasi napapakilala namin yung campaign. So parang as of now, parang even for social media, maganda naman po yung traction. So sa Facebook page po namin, we have around 2,000 followers na ngayon. We're also in Instagram and TikTok. So we're still growing our following po. Pero also in the parang aside kasi from the social media or the digital campaign, of course we have a lot of like community activations. Actually ngayon po, wala po ako sa Manila, nasa Quezon Province ako kasi kahapon nag-start yung parang caravan namin. So community and school-based na caravan namin for the Tabak Off Now. So yun, may mga din po tayo, may mga champions na din po tayo on ground na talagang nagpapakilala po ng campaign natin. Yes, ma'am. I agree sa social media kasi I learned about Tabak Off Now actually because a friend sent it to me who has not any relation in the smoking. So, therefore, ma'am, effective yung inyong campaign sa mga kabataan through social media. And then, I also stalked po their social media and very Gen Z. Mga panahon ba? Nakakabatch ko, ma'am, Sharat. Yung mga, talaga, target audience, nakikita mo talaga mga memes. So, ayun. Yeah. And speaking of youth, mga kabataan, paano po ba, Ma'am Jenny, sinasama yung mga kabataan sa kampanyang ito? Kasi sabi mo kanina, you want to be part ng solusyon. No? So, paano sinasama yung kabataan sa kampanyang ito? Meron po bang mga example or halimbawa ng kanilang mga naging ambag?
Yes po. Of course, so una po sa digital campaign po talaga, dito po malakas po or parang marami po talaga maaambag po yung mga kabataan. Kasi ngayon, kung nakikita nyo nga po yung mga yung page po namin, sabi nyo nga po, very witty yung mga posts. Marami po dito nanggaling din po during the co-creation workshop, mga insights po namin. But at the same time, syempre gusto po namin, parang nasa plans din po namin na mag-highlight talaga ng mga user-generated contents po, ganyan, in the future. So marami pong magiging pwedeng help dito yung mga kabataan. So basta i-follow lang po nila kami. But at the same time, doon nga po sa ating community activation. So dito, kailangan natin ng mga champions on the ground kasi syempre kami naman nga po sa team, maliit na team lang po pero kami naniniwala naman kami sa ripple effect po talaga na parang kung meron tayong mga kabataan na magiging champions on ground, sila na mismo yung magdadala ng campaign. So there are different ways po of joining the campaign po. No? So katulad na lang yung nabanggit ko po kanina, yung caravan. So we call it the Turopa Caravan. So tour and tropa. So it's a community-based and school-based po na campaign. So parang very lang po siya, simple activity. So parang 3 hours na activity pero very youth-friendly pa din po siya. So kahapon sobrang nag-enjoy lang po yung mga participants namin but at the same time matututo po talaga sila. Doon din po tinuturo namin yung dance challenge namin. So may jingle po kasi itong campaign. So tinuturuan din namin sila ng dance challenge. And syempre yung from those people po na naka-attend, so ang hope po namin is sila na mismo yung magdala din sa sa schools nila or sa communities nila. And at the same time, meron po kami ngayong ino-organize na community patrollers. So ito po mga young people din po to. So parang i-capacitate po natin sila para maging champions po talaga nung campaign. Yes. Ma'am Jenny, when you started this last June, was it hard, ma'am? Kasi I think isa sa mga pinakamahirap is yung behavioral change, yung i-encourage mo yung isang tao na gumagamit na talaga ng vape or cigarette to stop it. Was it hard on your part po sa PYDN? Yes po, pero I agree po na behavior change is very difficult. So kaya kami din po, lagi namin sinasabi, itong campaign, wala pa po siya sa ganong level kasi yung bata pa lang po siya. Yes. So lagi po kami nag-start of course with awareness. So ngayon po, ang goal po natin talaga is to raise awareness muna and mobilize young people. So hopefully magtuloy-tuloy po siya until parang kumbaga dumating tayo sa point na kaya na nating magsabi na ito behavior change campaign na. Pero sa ngayon po talagang nandun po kami sa level of raising awareness and mobilizing champions po talaga na magdadala nitong campaign on ground. Oo. So, ayun, na-mention nga ni Ma'am na awareness. So, paano mo ba ma-reach ang mga kabataan nowadays? So, other than social media, of course, ma-reach na natin sila through music, right? So, ayun. So, ang Tobacco of Now ay nag-release po ng sarili nilang jingle, right? Na very catchy. Very nakaka-LSS. Ganon. So, maaari mo ba, Ma'am, i-share sa amin what this jingle is all about? Opo, so yung jingle, sorry, hindi po kasi ako, hindi ako makaka-example. Pwede niyo po, pwede po ma-search po sa aming social media. Well, actually, nasa din po kami, nasa plan po namin na i-post yung buong jingle talaga. Kasi as of now, I think parang chorus pa lang po yung nakapost. Pero ipopost po namin yung buong jingle. And we're also, parang exploring kung paano po namin siya mapopost or parang ma-share sa mga official streaming platform na para accessible po siya sa lahat. Pwedeng gamitin sa mga events ng other organizations, ganyan. So yung jingle po, pag nakita niyo po, una talagang sabi ko nga, ang highlight po talaga natin is ipakita yung tactics, no, yung manipulative tactics ng tobacco industry. So sa first verse po, dun pa lang makikita na natin yun. So na-highlight po dun. Even for the chorus po, talagang sinasabi nga na parang for the tobacco industry, back off from our lives talaga. Ganyan po yung gist po nung jingle. But dun po sa second verse, parang nag-include din po kami nung, of course, yung mga better alternatives, no, for young people na parang instead of using these products, ganyan, ito yung mga pwedeng gawin ng young people. So agree po na very catchy po siya kasi mga young people po talaga yung gumawa nito. So sabi namin, kailangan yung parang sure sila na makaka-relate yung other young people din. And yun nga, magkakaroon po ito ng dance challenge soon sa aming TikTok page. So sana yung mga nakikinig po, kung gusto niyo pong mag-join, follow nyo lang po kami. Yes. And shinare sa akin kanina dito, Ma'am Jenny, ni Ma'am Ira, na parang
part of the lyrics po ay sumasalungat sa maling paniniwala gaya ng mas healthy ang vape o astig gamitin. And you also mentioned it earlier, yung parang marami nagsasabi na healthy or mas better yung vape. Pero bakit po ba, ma'am, kailangan natin nung banggain itong narrative na ito na healthier yung vape compared sa cigarette? Opo, so yun nga, isa po talaga kasi sa goal po ng campaign namin, no? So aside from raising awareness, it's parang magkaroon ng counter-narrative sa mga ganitong naratibo po, no? Kasi sabi namin, parang yung narrative na to, definitely nanggaling po to sa industriya. Like parang gusto po nilang ipamukha sa atin na healthier or like better alternative itong produkto na to when in fact, hindi naman po yun totoo. Like ano po yan, hindi po talaga siya totoo. Like proven na po yan. And makikita naman po natin yung kumbaga yung fact, no, na hindi po talaga siya healthy or hindi po siya better alternative or hindi din siya magagamit kung parang kumbaga parang sabi pwede din siyang gamitin pag gusto mo mag-quit sa smoking. Lahat po yan mga narratives, mga false narrative na pinapropagate po ng industry para ma-hook yung young people. Kasi sabi nga parang kung ikaw isang kabataan na parang hindi ka aware na parang itong mga narrative na to nanggagaling pala sa industry, paniniwalaan mo siya. And parang nakikita po natin yan, no? Kaya yung e-cigarette ngayon sobrang po siya, parang popular, especially yung young people. And pag tinanong mo sila, sasabihin nila na, okay na to kasi baligarilyo. When in fact, parehas lang po yun. So yun, kaya parang gusto po namin i-highlight yun kasi for young people nga po, ngayon, mas nagiging popular talaga yung e-cigarettes. Ayun, yes po. So, nakita ko po sa lyrics, it's very witty, very na pinag-isipan na yung target audience talaga is youth. So, kumusta naman po ang naging proseso sa paggawa ng jingle? At also, sino-sino po ang mga naging involved sa paggawa ng jingle natin? Opo, so yan, gusto ko lang shout out dun sa gumawa po talaga ng jingle. So Anak ng Teatro po yung pangalan nila. They are an organization po na based in Mindoro. Calapan, I think, or basta in Mindoro po. Pero naka-work na po namin sila before for other advocacy. So parang kilala na po namin sila and alam na din po namin yung kumbaga quality of work po nila, no? So mga po talaga mga performers po. So nung ginagawa pa lang po namin yung campaign, alam na po namin na parang kailangan may jingle to, na parang madadala natin every time na may gagawin tayo. Kasi like for example, during election po, di ba, like talagang very effective po yung jingle para ma-retain yung message eh. So, and for young people din po, of course, music is parang one of the ways po na parang nakaka-connect sa kanila kumbaga. So, alam na po namin na gusto nating magkaroon talaga ng jingle yung campaign. So, nung dinedevelop po namin siya, so of course, we talked na po dun kay Anak ng Teatro, so pinag-usapan po namin ano yung messages na gusto po nating marinig or parang parang ma-include po doon sa lyrics ng campaign, ano yung gusto nating feels, ganyan. And then at the same time po, nung meron na silang lyrics, po namin to, parang shinare po namin siya sa different organizations po, na mga nasa talagang tobacco control advocacy. And sila po mismo nag-comment, so parang syempre gusto natin kahit na witty, pa din siya, kumbaga parang technically sound pa din siya, di ba? Na parang wala tayong mga gagamiting terms na na parang hindi tama. So parang pina-check po talaga din namin siya sa mga experts and nag-comments po sila and then yun from that comment na improve pa po lalo yung jingle po. Yun, sayang talaga hindi namin mapakinggan na straight from Ma'am Jenny itong jingle natin. Pero ma'am, for those who are interested na gustong mapakinggan and of course na gustong gamitin itong jingle ninyo, saan nila pwede ito i-stream? Kailan ito ipapalabas sa public? Opo, so ngayon po naka-post po yung parang chorus pa lang po niya sa page. Pero yun nga po, parang nasa plan na po namin, siguro po within next week, na ma-post po talaga yung buong jingle po. Although, in-explore nga po namin kung paano talaga siya mapunta sa streaming platforms para mas accessible po siya, no? Parang during their events, pwede nilang i-include lang sa kanilang playlist, ganyan. So yun po, follow na lang po muna sa social media para po ma-update po sila kapag
na share na po namin. Yes, kasi isa ito sa mga magandang paraan, Ma'am Ira and Ma'am Jenny. Kasi, for example, kapag nag-aaral ka, di ba sabi nila, kapag mahirapan ka mag-aral, gawin mo siyang parang kanta. So, kasi it's like a recall. So, maganda itong ginawa ng PYDN na ginawan talaga ng kanta for this advocacy campaign natin. Sige. Ma'am Jenny, before we continue, especially, pag-uusapan pa natin later on, yung about sa Community Patrol Fellowship na gagawin ng PYDN. Magte-take muna tayo ng short break and then babalik tayo kasama na si Hope Torrechante. Mga biyan, magabalik kami diri sa programa Ang Rehiyon Karon. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Ikaw ba ay naharana na? Tumawin mo sana. Sabi nila, ang harana ay isang matandang tradisyon ng panliligaw sa Pilipinas na unti-unti nang nakakalimutan. The harana or the serenade first gained popularity in the early part of the Spanish period. Ang manliligaw o nanunuyo ang siyang kumakanta at pag sinuwerte, sila ay papapasukin sa bahay. Pag binalas, water gets thrown at them or sometimes even worse things. There's a website that actually books haranas for you to experience this widely known tradition. Sa iyong palagay, Uso pa ba ang harana? Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Teka. Chill ka muna. Nag-fact check ka ba bago ka mag-react? Huwag palaging hot. Take your time to verify info and facts. Always check where, when, why, who, how, and what the facts are. Read again and verify para winner tayong lahat. Tiyakin ang katotohanan. Fake news ay labanan. This is a public service announcement by the Presidential Communications Office and the Presidential Broadcast Service. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Naaalala niyo pa ba ang mga katagang ito? Amay Paris, amay araw, ano ba yan? Puro sugat ka na naman! Bakit wala na naman kapares yung tsinelas mo? Ang dungis mo! Tama na! Ayos lang, di ba? Masaya naman tayo naglalaro sa kalye ng sipa, patintero, agawang base, habulan, jolin, trumpo, text, at marami pang iba. Some Filipino games just show how creative we are. All we need are players and nothing else. Ang saya balikan ng ating kabataan. Kain, tulog, laro, at laro. O ano, game na? Pagkabilang ko 3, nakatago na kayo! Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na. Oo, nasa TV na. Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Iba ang musikang Pilipino or more popularly known as OPM. May OPM na makabago. May OPM na makaluma. Dal mo sana. May OPM na rock. May OPM na rap. You know, last night, it was the best. May OPM na mabagal. May OPM na mabilis. May OPM na Tagalog. May OPM na English. Bahagi ng ating kultura, noon, ngayon, at magpakailanman. Anumang OPM ang hanap mo, isa lang ang masasabi ko. Yan ang
Pinoy kultura because our culture is cool. Ang oras sa Radyo Pilipinas, alas 10:33 sa aga. Sa gihapon mga kaabyanan, iniang rehiyon karon sa Radyo Pilipinas, kaupod si Hope Trichante, and of course, ang akon nga partner from Transcend, si Ma'am Ira Davucon. Sa aton nga pagpadayon, Ma'am Ira, no, kung sa aton nga mga tagpalamati sa aton nga anti-smoking campaign, sa gihapon makaupod nato ng Executive Director sa Positive Youth Development Network, no, si Ma'am Jeannie Magwad. But before that mga kaabyanan, well, I'm sure ready na si Ma'am Jeannie, no, for the second part sa aton nga interview. But before that, Ari, no, ipabatian natin sa inyo ang portion or bahin sa campaign jingle, no, sa Positive Youth Network or Positive Youth Development Network. So yari mga kaabyanan ang ilang nga campaign video. You need to back up now, get out. Tobacco ay mapaliwanag. For my pinuso, ginugulo. Laging init ang hiro. Ikaw ang mauupo sa posto. You need to back up now, get out. You know you're not let you go all mine. Di na magkakapagso, di na magkapaloko. Tingnan bakit sinupo. You need to back up now, to back up now, to back up, back up, back up. You need to back up now, to back up now, to back up, back up, back up. You need to back up. Oh. We are ready to back up now. We launched a movement, and now we believe. The back of now, in schools, in policies, in every corner of the country. This is a day and it starts with us. You need to back up now. So there you have it mga kaabyanan, ang campaign jingle sa Tobacco Now, sa PYDN mga kaabyanan. So back off na kita sa tobacco. Oo, I guess agree. So nakita ko yun nga, very catchy ko, very mabaya na yung sa atin ang tobacco off now. Yes, may recall sa atin na mga tagpalamati, no? Back off na sa tobacco. So sa sining portion, no, sa aton yung interview, we'll do a part 2, no, sa aton yung interview with again the Executive Director of the PYDN, no, si Ma'am Jeannie Magwad, and welcome sa gyapon naton si Ma'am Jeannie sa aton nga screen. Hi po Ma'am Jeannie, and welcome sa part 2 ng ating interview, no. So right now pag-uusapan po natin yung Community Patrol Fellowship. Meron po kayong malaking event, no, itong Community Patrol Fellowship. Ano po ba yung layunin ng Community Patrol Fellowship na ito? Hello po again. Ayun po, so for the Community Patrol Fellowship, katulad po nung sinabi ko kanina sa first part, syempre ang goal po natin dito sa campaign ay mag-mobilize po talaga ng mga youth champions. So yan po yung unang-unang gusto natin gawin kasi naniniwala po tayo sa ripple effect, no? Like ang PYDN team po, maliit na team lang kami pero naniniwala kami na kung meron tayong mga youth champions na kayang magdala nitong campaign in their own communities, mas malaki po talaga yung ma-reach natin ng mga young people. So kaya po in-establish or parang in-organize po namin itong Community Patrol Fellowship. So ang goal po nito talaga is to capacitate po, no, yung mga fellows po ng mga skills and of course ng mga tools para madala nila yung campaign and para sila din mismo parang matulungan sila in their own tobacco control advocacies po. Let me clarify lang po, no, yung fellowship patrol or rather yung community fellowship or
Nako, nag-interchange na. Yung community patrol fellowship na ito, launched na po ba ito or about to be launched pa lang po ito, Ma'am Jeannie? Opo, na-launch na po siya actually. So, medyo nag-lapse na po yung application timeline. So, ngayon po nasa process po kami. Kahapon nag-release po kami nung parang first result po ng screening process. And then, ngayon po nasa part 2 kami na hinintay po namin yung submission nila for the second screening. So, from the second screening po, doon po natin ma-identify kung sino yung final 30 fellows po na mapipili po. Yeah, so ako ma'am, share ko lang, very lucky na part ako doon sa mga nakapasa. Ay, talaga? Wow! Ito po yung email kahapon. And then, ayun, after nung magsisend po ng video, right? So, instead, you interview, may isisend na lang na video, and then they have a question lang po on how you can really utilize this, yung makukuha po sa community patrol fellowship. So, ma'am, I'm excited na rin. So, may I know po, ano po ang mga matututunan or mararanasan ng mga fellows natin sa loob ng 3 araw of this advocacy? Part ka po dyan. Hopefully! Actually, we're very, nagulat din po kami sa dami po nung nag-participate and the reach. First, sobrang dami po ng mga participants na nag-join po from Barn. Doon po kami medyo nagulat kasi hanggang Barn pala na-reach na campaign natin. So for the 3 days po, syempre yung 3 days is just the start po nung engagement namin with the fellows. Pero in that camp po, so we're hoping na makapacitate sila yung different skills talaga. So dalawa po yan, core skills and then kumbaga yung mass communication skills na dahil nga itong ating pong ito pong ating campaign is talagang very po siya, communications campaign talaga siya, no? Kasi gusto nga natin na mag-raise ng awareness, magkaroon ng bagong narrative, no? Parang magkaroon ng counter narrative doon sa mga narrative ng industry. So doon po sa camp natin, so may mga may mga sessions na of course may mga tobacco control advocacy 101, but at the same time meron po tayo dyan ng mga about leadership, about community organizing, ganyan, engaging the community members, mobilizing young people, and then meron po mga specialized tracks talaga on communication. So kung ano yung sa tingin mo na magagamit mong skills doon sa magiging project or magiging plan mo afterwards. So may mga about journalism, about theater, about mga different kinds of communication, parang platforms na pwede mong gamitin para kumbaga yun nga, parang madala mo itong campaign na to in your community. Wow, no, hopefully, maging part ka din nun na Ma'am Ira. It's because na you're also part of the campaign din naman kasi. Yes. So malaking tulong, malaking training ito for you and for the rest of the youth leaders din natin sa iba't ibang bahagi ng bansa, no, to campaign not just anti-smoking but also other campaigns pa, no, na makakatulong sa ating mga kabataan ngayon. Yes, so ayun nga, before ma'am, Girl Scout ko din. Yes. So ayun, so yun yung aking focus na naging part doon sa aking pagsagot sa kanilang application is of course I want to involve also yung ko talaga, yung aking organization which is the Girl Scout. So ayun, I will learn hopefully a lot, and of course sa communication since I'm a communications officer din sa Transcend. So best of both worlds, ma-apply ko talaga if makapasok ako dito. Yes, pero yung question po dyan, no, ano pong mangyayari after the bootcamp? Meron po ba tayong mga follow-up activities na prepare ng PYDN sa ating mga participants? Yes, so kaya po isa po talaga sa parang dapat consider namin in parang looking for the fellows, since kung alam po parang 30 slots lang talaga yung meron. So ang isa po talaga sa kino-consider natin is yung
ano po yung plan nila and ano yung mga platforms nila na pwedeng gamitin para madala yung campaign in their communities. Syempre, gusto po namin na hindi po mag-stop doon sa fellowship program, yung engagement sa kanila. So, we'll have plans naman po na magkaroon of course, ng mga online sessions pa kasi kulang na kulang po talaga yung 3 days po para ma-download or para maturo sa kanila lahat ng mga skills na gusto natin ma-share sa kanila. So, we're planning of course ang mga follow-up na online sessions, but at the same time, parang gusto po namin i-build talaga yung community nila so that makapag-share sila ng mga best practices nila, paano nila ginagawa yung advocacies nila in their communities, and then hopefully, wala pa pong commitment, pero hopefully, madala namin sila uli doon sa pinaplano namin na Youth Summit naman this year din. So parang in line with the COP, no? Yung FCTC COP po natin sa November. So we're also planning like a youth summit dito sa Philippines. So hopefully madala po namin sila ulit doon. Ma'am Jeannie, saan nga po ulit yung venue ng bootcamp na ito, yung 3-day activity na ito? And is this for free for the selected participants po? Yes po. So, pag po napili po kayo sa top 30 na fellow, so all expense paid naman po ito. Siyempre gusto po natin, parang walang barrier para mag-participate sila sa ating program. So as much as possible, hanggang kakaranin ng resources. So ano po natin yan? Dadalhin po natin sila sa isang lugar. So ang plan po ngayon is around Metro Manila lang po. Of course, dahil nandito po yung headquarters po, and at the same time, ito po yung madaling puntahan ng lahat. Sinasabi ko nga po, nagulat din po kami na actually mas majority po talaga ng application ay nanggaling po sa Mindanao area. So yun. So parang we're looking at a venue here in Metro Manila po, or at least around Metro Manila. Wow! So well represented naman pala, no, ang Luzon, Visayas, and Mindanao sa application na ito. Kailan po kaya yung final release ng mga applicants po natin, yung final result ng mga participants po natin for the bootcamp? Hindi ko lang po maalala, baka po maalala na, makita na yung final date. Pero may commitment po kami dyan na, I think this weekend po. Tama po ba, Ms. Ira? Or basta by next week, definitely malalaman na nila. Kasi yung campo mismo nangyayari siya 23 to 26. So yun. So by next week po, definitely alam na po natin kung sino yung final 30. Oh, nakaka-excite naman nun. So hopefully nga po, yung magiging participants po natin, meron talagang makuhang aral or values from the bootcamp, kasi laking tulong, most especially na libre yung pagpunta and the entire training nila dyan sa Metro Manila. Yes po, I agree, Ma'am Hope. So, ma'am, ayun, well represented nga po lahat ng mga regions dito, if ever na makuha na participants. So, balik po tayo dun sa mga taong walang boses, ganon. So, ano po ang message ninyo sa young people who feel small and powerless? Kasi sino ba naman tayo, mga ganun bang narrative na against big industries of tobacco? Since ayun nga po, tobacco industry interference yung first goal ng Tobacco Off Now. Yes, actually, so may isa pong article na lumabas ng launch namin na sabi ko, sobrang nagustuhan ko kung paano niya inangle yung narrative. Na sabi niya nga na parang yung mga young people, they're using hashtags, they're using witty, mga memes, ganyan, in fighting multi-billion-dollar companies, no? And tayo naman po, although syempre naiintindihan po natin yung mga kabataan na minsan parang they feel na wala naman talaga silang magagawa, lalo na feeling nila mag-isa sila, ganyan. But lagi naman po namin sinasabi, kaya po ang hashtag namin sa PYDN is Stronger Together. Kasi yes, siguro kung mag-isa tayo, parang sobrang laki nung laban and parang wala tayong masyadong makakontribute. Pero pag pinagsama-sama natin yung lakas nating mga kabataan, so definitely makakagawa tayo ng impact, no, sa ating community. So yan naman po yung lagi nating pinanghahawakan. So sa mga kabataan na parang feeling nyo baka wala kayong magagawa, so sama-sama lang tayo sa laban. So huwag kayong panghinaan ng loob kasi merong mga organizations na maniniwala sa inyo at sa lakas nyo bilang mga kabataan. So, yun po.
while we try, ma'am, no, to reach yung mga kabataan po natin sa lahat ng panig ng bansa, no, dito sa Pilipinas, we're also trying to tap yung mga LGUs natin, mga schools natin. So, paano po sila makakapag or makasupport sa campaign ng PYDN against or for anti-smoking nor against tobacco? Opo, so I think yung kung like community activation po talaga yung best way po ngayon is through the Toropa Caravan. So kahapon po, parang yung kahapon during our event, nandun yung kapitan ng barangay kung nasaan kami ngayon. And sabi niya nga, sobrang nagustuhan niya yung activity, yung gusto niyang dalhin sa mga schools, ganyan, sa iba't iba pang barangay dito sa Quezon Province, ganyan. So, may plan na din po kami, so very soon po we will release yung toolkit po na pwedeng gamitin. So parang dahil nga syempre limited po kami, hindi naman po namin kaya puntahan. So dami po kami nakukuha request talaga na pwede ba sa school namin or pwede ba sa community namin. So while gusto namin pagbigyan talaga lahat, syempre we also have like limited resources, limited manpower. So what we will do po is we will release a toolkit, no? Itong toolkit na to, parang pag binasa mo siya, in a way, parang madali na for you na i-implement mismo yung Toropa Caravan. Para kung gusto mo siyang dalhin lang sa isang program nyo sa school or kaya sa mga SK kapag meron silang mga activities with young people, so pwede lang nilang isingit, no, yung mga some activities doon sa caravan, sa kanilang activities. So parang hindi siya kailangan na daming resources or hindi kailangan na talagang separate event pa siya, ganyan. So may mga may mga parang simple activities na pwede mo lang dalhin doon sa iyong mga existing activities na. So very soon po we will release that toolkit para mas madami pang makagawa or makapag-implement ng activity. Yes, I agree. So, at least ma-reach na siya, pwede nang gawin sa kanilang mga organization. So, if ever na ma-release or meron kayong mga future activities, saan po pwedeng mag-follow or makipag-ugnayan sa to back off now ang mga gustong sumali sa advocacy na to and of course, sa gustong sumuporta sa kampanya? Opo, so syempre yung pinakamadali po talaga na ma-reach kami sa social media po namin. So, to back off now po. So, that's TOBACOFFNOW. So, nasa kami, nasa Instagram, nasa TikTok, and also nasa Facebook page po. Nasa Facebook po. Sa email naman po, yun din po, at to back off now at pydn.org po. So, pwede nyo din po kaming i-email dyan. Yes. Ma'am Jeannie, no, before po tayo magpaalam, no, baka po meron kayong mensahe, especially sa mga volunteers po natin, yung mga kabataan po natin dito sa bansa. Ano po yung masasabi ninyo? Ano po yung mamensahe nyo po sa kanila? Grabe naman yung mensahe. Siguro po. Siyempre, unang-una po gusto natin magpasalamat sa lahat ng mga volunteer kabataan, no? Iba po talaga yung lakas ng kabataan kasi kapag sila mismo yung gumalaw at sila mismo yung nagsama-sama. So ako po, ilang years na din po ako sa youth development na space. Since 2018, ito na po yung work ko talaga. Puro kabataan po yung nakakasama ko. And until now, lagi po din po ako nai-inspire sa mga ginagawa nila. Sa efforts nila, ganyan talagang yung energy nila, yung talents nila, like very generous po sila. Like, parang talagang ilalaan po nila yan kapag yung advocacy is talagang pinaniniwalaan nila and parang malapit sa puso nila. So, lagi po kami nagpapasalamat sa lahat ng mga leader kabataan, sa mga volunteers na handang-handang ilaan yung resources nila, yung time nila, yung talents nila para ma-address na yung mga issues ng mga kabataan and para mas makapag-mobilize pa ng more young people. So, thank you so much for that. And sabi nga po namin sa PYDN, tulong-tulong tayo always. So, we're stronger together. So, sana po, sama-sama po tayo dito sa campaign na to and sa iba't iba pang advokasya nating mga kabataan. Yes. And with this, ma'am, maraming salamat po sa inyong time, no, dito sa Radyo Pilipinas Iloilo. Wow! Binigyan mo po talaga kami ng oras all the way from Manila, si ma'am, no? And tayo dito sa Western Visayas ay binigyan niya ng oras ng ma-share itong campaign nila, no? Itong
back off now or back off now na tayo sa tobacco. Maraming salamat po, magandang umaga, and mabuhay po kayo sa PYDN. Thank you so much din po. Thank you po. Good morning po. Bye-bye. Nabatian mga kaabyanan si Ma'am Jeannie Ann Magwad, ang Executive Director sa Positive Youth Development Network o kon PYDN. Imagine mga kaabyanan, no, hatagan kita, ginupdan kita ni Ma'am Jeannie Ann Magwad sang oras, Ma'am Ira, no, from Manila. Nagbukas gid siya sang iyang Zoom just to educate us, no, just to share sang ilang campaign ang Back Off Now against tobacco. Yes, I agree. Good kay hindi na siya basta-basta aso. May katotohanan behind that. Right? So, mayugid na may ara sa mga youth-led activities para may mga mapalaputan kay may balaan nga mga platforms ang aton nga mga kabataan. Yes, kung siling gani nila, no, sino ang mas nakabalo sa mga problema sa kabataan kundi kapwa kabataan, gani ang mga youth-led organizations and youth-led campaigns ngayon dako nga mabulig, no, sa pagsulbar sa mga problema sa mga pamatanon, kaya mga pamatanon again, no, kabahin sa nation building. Kag dapat naton niya protektahan ang aton nga mga pamatanon against sa mga nagkalain-lain nga mga negatibo nga mga bisyo diri sa aton sa pungsod, lakip na dira ang pagpanigarilyo. So there you have it mga kaabyanan, ang aton nga anti-smoking campaign, no, diri sa Kabisayan kag sa pungsod Pilipinas every first Sunday sang bulan, and nakaupod sa gihapon naton ang aton niya dinapit, no, from Transcend si Ma'am Ira Kirstien the Vocal, and also, no, nag-share man sa aton sa kaina sang serye sa mga aktibidad sang Girl Scout of the Philippines Iloilo Council. So again, Ma'am Ira, thank you so much for joining us also diri sa Radyo Pilipinas Iloilo, and sa mga nagtutok sa aton nga Facebook Live kag sa radyo sa 585 AM. Madamo gid nga salamat sa inyo, and syempre sa aton man nga mga katuwang technical diri sa studio, Sir Alan Defante, kag sa transmitter Sir Vermore Aventura. Mga kaabyanan, nanging kaupod ninyo Hope Torrechante kag Marian Grace Ranieta, ini ang rehiyon karon sa Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia-Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas. Radyo